gagawa ako ng suman. Pero no, saan mga ano natin dahil? Yung suman ay, wala lang, gawa ko lang. Suman na malagkit. May dahon tayo ng saging nabili, di ba? Ang nakita ko kasi sa Google ay isang cup na malagkit ay isang cup din ng gata. 2, 3, 4. So, 4 na cups lang kasi 2 can lang nabili kong gata. Sa isang can ng gata, kapag 400 ml yung nakasulat sa likod na sukat, ibig sabihin ay 2 cups yan na gata. So, sa isang cup na gata, isang can din, sa isang cup na malagkit, isang cup na gata. 1:1, parang gano'n. So, hindi natin ubusin yung 1 kilo. Isusok ko ito, ibabad ko sa tubig ng mga 1 hour. Tapos, hindi pa yan tapos. 2 cup na natutulog yung mga ano nila dito ay natutulog yung gata nila. Gagawa ako ng suman, di ba? So ito yung pinaka tubig ko sa pagsaing ng suman. Yung mamahaling gata talaga, yung kakang gata ay mas maiging gamitin. So low budget man tayo, yan na lang. Alam mo matrabaho ito, makasimangot si hapon. Kasi matrabaho talaga ito eh, pero wala, gusto ko magluto, bakit ba? Maglagay ako ng loya, marami. Pero, hindi po yan hiniwa-hiwa. Ay, hiniwa-hiwa ko siya pero hindi ko pinukpok para, ano, hindi siya magkatas masyado ng maanghang. Tapos, maglagay ako ng konting asin. Nasa sa inyo kung ilan ang ilagay nyo. Maglagay ako ng, tansya-tansya ko lang to ha, asukal. Nasa 1/4 or 1/2 cup na asukal. Nasa inyo lang yan. Tikman nyo kung anong gusto nyo. Basta, yan. I-mix ko siya. Ito yung pinakatubig ko sa aking ano, malagkit. Sasaingin ko siya. Ngayon, kung sa tingin nyo ay kulang at kung gusto nyo na may tubig, maglagay kayo ng tubig. It's up to ya. Saingin ko siya sa rice cooker para madali. Kung gusto nyo yung suman na hindi na nilalagyan ng asukal, pag kinain nyo ay damihan nyo yung asukal. Sinasain nyo pa lang yung malagkit ay matamis na siya. Ganun lang yun. Pero kung gusto nyo itustos nyo pa sa, ididiin nyo pa sa asukal, ay magkunti na lang kayo ng asukal. Lagay ko na si malagkit. Ang ingay niya, day. Hindi talaga biro gumawa ng suman, day. Promise, hindi siya biro. Lalo na pag nandito ka sa bansa na yung dahon ng saging naka-frozen, kailangan mo pa siyang itanggal sa ice. Hindi siya biro. Matrabaho. Kasi una, yung malagkit, sasaingin mo pa. Pagkasaing niya, pag hindi ka pa marunong magsaing nito, hilaw pa. Lalo na pag sa rice cooker. So, ang ginamit ko yung pang sushi. Kasi, di ba sa probinsya, pag nag-ano kayo ng suman, ginaganyan-ganyan siya. Dito yung ano, yung malagkit, ginaganyan-ganyan siya para mahulma. So, ang ano nila dito, yung dahon ng saging is galing na sa frozen, hindi na siya ganun katibay at kakatigas. Hindi na siya ganun katibay, hindi naman pwedeng matigas. Sa kakaganyan-ganyan mo, may posibilidad na madaling mabutas yung mga, ano, madaling mabutas ang dahon. So, sayang naman, pagka masyado pa naman pricey yung dahon ng saging. So, ang ginawa ko para hindi na tayo magbilog-bilog, magbilot-bilot, ay itong pang gamit ko sa sushi roll. Pag nag-sushi roll tayo, mayroong ganito, di ba? May malaki, may maliit. So, ang ginamit ko ngayon ay itong maliit. Hindi siya maliit, yung mapayat. So, ang ginamit ko ay yung mapayat para, yan yung ginawa ko. Ewan ko kung nakita nyo, wag naman sana matumbang aking kamera. Ayan, binibilot ko siya, no? So, hindi ka na magbilot-bilot. Ganyan mo na lang siya. Okay? Tapos, dito yung sara. Ito yung, ano, yung pinaka-end niya, di ba? Pag ginanyan mo siya dito sa pinaka-end niya, hindi siya maganda. So, dito, baliktarin mo. Ito yung pinaka-end ng ano, dahon. So, baliktarin mo siya ng ganyan. Ayan. Ito na po ang ating suman. Hindi madaling gumawa ng, hindi biro or hindi madali gumawa ng suman. Pakita ko sa inyo. Ayan, ayan, ayan. Ang ginawa ko is 10 piraso lang na dahon na ganun siya kahaba. Ang ginawa ko. So, 10 piraso lang ganito kasi hindi biro gumawa. And wala namang nakain dito kundi ako lang. Basta meron ng time pandesting malagkit. At saka kain na kain kasi ako ng suman. After 48 years, naluto na yun ang ating suman. So, tikman natin. Mahirap siyang gawin pero masarap talaga siyang kainin. Kunti lang ginawa ko dahil hindi biro siyang gawin. Hindi siya biro sa dahon. Doon ako nahihirapan. Sa dahon ng siyempre frozen, tapos linisin mo pa, himayin mo pa. Doon ako nahihirapan sa dahon. Pero in fairness kung sa Bisaya pa, masarap. Bye bye.